Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Troubles. Halina't simulan na natin. Isang mansyon na nasa tuktok ng burol, nakatira ang isang aso na ang pangalan ay Trouble. Isang umaga, pumunta si James, ang mayordomo, sa silid nito upang gisingin siya. Mula pagkabata, namuhay si Trouble sa mansyon kasama si Sarah Vanderhussey, isang matandang mayamang byuda na napakabait. Dahil wala siyang anak, si Trouble na lamang ang itinuturing niyang pamilya, at minahal niya ito na parang sariling anak. Tuwing umaga, pagkatapos magising, dinadalaw siya ng kanyang espiritual na tagapayo para sa isang sesyon ng meditasyon. Pagkatapos nito, nagsisimula na ang kanyang beauty treatment, at kapag tapos na, handa na siya para sa isa na namang araw ng kasiyahan kasama ang kanyang amo. Nagpapamasahe sila sa spa at pagkatapos ay nagpapahinga sa tabi ng swimming pool. Kapag umiihi si Trouble sa damuhan, pinapabanguhan siya ni James gamit ang pabango dahil ayaw na ayaw niyang marumi o mabaho. Sa hapunan, habang kumakain si Sarah ng isang slice ng pizza, si Trouble naman ay tinatapos ang natirang laman ng kahon. Habang tumatagal, lalo siyang nasasanay sa marangyang pamumuhay, hanggang sa biglang nagbago ang lahat. Pumanaw si Sarah, at sa loob ng parehong linggo, dumating sa mansyon ang kanyang mga pamangkin, sina Claire at Norbert, na matagal nang hindi bumibisita, upang kunin ang mana. Binuksan ni James ang pinto para salubungin sila. Nagkunwaring malungkot ang dalawa sa pagkamatay ng tiyahin, ngunit hindi nagtagal ay nagsimula na silang magtanong-tanong tungkol sa halaga ng mga gamit sa loob ng mansyon. Doon nila nakilala si Trouble. Tumalon ang aso sa kondongan ni Claire, pero hindi natuwa ang babae at iniutos kay Norbert na alisin ang pulubi aso. Pinatapon nila si Trouble palabas ng kanyang sariling bahay. Ilang minuto matapos nito, dumating si Norbert na may dalang kahon ng mga laruan ni Trouble. Isinakay ang mga ito sa isang truck, kasama ang mga bagay ni Mrs. Sa pagkakita nito, sumampa si Trouble sa loob ng truck upang kunin ang paborito niyang laruan. Biglang nagsara ang pinto, at yumandar ang sasakyan. Samantala, sa opisina ng mansyon, nanunood sina Claire, Norbert, at ang abogado na si Mr. McBain ng isang video ng huling habilin ni Sarah. Ipinahayag sa video na iiwan niya ang kanyang yaman sa kanyang mga pamangkin, ngunit may isang kondisyon, kailangang alagaan nila si Trouble, ang pinakamatalik na kaibigan ni Sarah. Tumanggi si Claire, sinabing galit siya sa mga aso. Ipinaliwanag ni Mr. McBain na kung ayaw nilang alagaan si Trouble, hindi nila matatanggap ang mana. Dahil dito, agad nagbago ang tono ni Claire. Ipinahayag ng abogado na kailangan munang manatili ng dalawa sa mansyon at magkaroon ng magandang relasyon kay Trouble bago pirmahan ang mga dokumento para sa mana. Babalik si Mr. McBain sa Lunes para suriin ito. Naisip ni Claire ang isang plano, lalapitan niya si Trouble at papakitang kaibigan siya nito. Pero sa oras na makuha nila ang mana, ipapadala niya ito sa £1. Samantala, natupad ang pinakamasamang bangungot ni Trouble. Nayanig siya sa loob ng truck at nadumihan ng husto. Hindi niya agad namalayan na pumanaw na si Sarah, hanggang sa makita niya na lahat ng mahalagang gamit nito ay nasa loob ng truck. Lalong nabigo ang aso, para bang nawala ang kanyang pag-asa. Lalong lumala ang sitwasyon nang may tumawid na ardilya sa daan, at nagpreno ang driver ng truck. At nahulog si Trouble sa kagubatan. Kinabukasan, nakita siya ng isang ardilya. Natrap siya sa isang puno buong gabi at natulog na lang habang naghihintay ng tulong. Tinawag ng ardilya ang mga kaibigan niya upang iligtas si Trouble, doon kasi nila iniimbak ang mga mani para sa taglamig. Pagkatapos nilang maiahon si Trouble, nagsilabasan ang mga mani at nahulog sa bangin, na sinayang ang ilang buwang paghahanda. Nagalit ang mga ardilya at pinalibutan si Trouble, kinuha ang kanyang leash. Nang makaalis siya sa gubat, dumiretso siya sa bayan. Sa tulong ng pang-amoy, nakita niya ang isang truck ng longganisa. Habang kumakain, dumating si Rousey, isang asong gala na nagnakaw ng pagkain. Nainas ito nang makitang nilalantakan ng ibang aso ang kanyang kinuha. Nang ibalik ni Trouble ang sausage, tumakbo siya para makatakas pero nabangga niya ang ilang kahon. Dumating ang may-ari ng truck at tumakbo ang dalawa. Napadpad sila sa isang restaurant at nagdulot ng gulo. Paglabas nila, muntik na silang masagasaan ni Zobel na sakay ng pink na motorsiklo habang nagde-deliver ng pizza. Sa pagpreno, nalaglag ang isa sa mga pizza. Gutom si Rousey kaya ninakaw niya ito at tumakbo, habang si Trouble ay humabol. Samantala, hinahanap pa rin ni Norbert si Trouble at nagtungo sila sa gubat para humingi ng tulong kay Thurman Sanchez, isang lalaking kayang makahanap ng kahit anong hayop.
Nang sabihin ni Norbert na aso ang hinahanap nila, sinuri ni Thurman ang mga buhok na nasa kanyang damit at sa pamamagitan ng amoy, nakilala niya ang karakteristik ng aso. Binigyan siya ni Claire ng litrato ni Trouble at nangakong mahahanap ito bago mag-Lunes. Habang kumakain si Rousey at sinusubukan ni Trouble na makahingi ng slice ng pizza, dumating na naman ang mga Ardelia para agawin ito dahil nawala sa kanila ang mga mani. Busog na si Rousey kaya pinabayaan na si Trouble na harapin ang mga Ardelia. Samantala, dumating si Thurman sa gubat at sa pamamagitan ng amoy, na lamang nandoon nga si Trouble. Si Zoe naman ay humingi ng paumanhin sa may-ari ng pizzeria, pero hindi ito tinanggap at ibabawas ang halaga ng pizza sa kanyang sahod. Pag-uwi niya, nagpasya si Zoe na sumali sa isang songwriting competition. Pangarap niyang maging mang-aawit pero kailangan niyang mag-part-time para mabayaran ang renta. Kailangang makabuo siya ng kanta bago mag-Lunes. Kinabukasan, matapos matulog sa gubat kasama si Rousey, napansin ni Trouble ang isang dog park. Nasabik siyang maglaro. Sinabi ni Rousey na pumunta siya roon at humingi ng tulong sa ibang aso para makauwi. Pagdating niya, sinubukan niyang makisama pero nagulat siya nang palibutan siya ng mga aso para amuyin. Dahil sa buong buhay niya ay kasama lang siya ng mga tao, hindi niya alam na normal ito sa mga aso bilang paraan ng pagkilala. Napansin ni Norm na amoy perfume ang puwitan ni Trouble at ipinakita ito sa iba. Tinuruan nila si Trouble kung paano linisin ang sarili sa pamamagitan ng pagdapa sa damo, at doon niya natuklasan ang saya ng pagiging natural na aso. Habang lahat ay nagkakatuwaan, may balak si Gizmo, ayaw niyang may bagong aso. Dahil walang leash si Trouble, inakala nilang isa siyang asong ligaw. Ngunit maganda ang kanyang itsura at mabango pa, parang tutti-frutti. Natatakot si Gizmo na baka gusto siya ng kanyang amo at kunin ito sa bahay nila. Kung mangyayari ito, kailangang magbahagi sila ng lahat. Naniwala si Norm sa takot ni Gizmo at nagplano silang paalisin si Trouble sa park. Sinabi ni Norm kay Trouble na kung wala siyang tali, delikado siyang ipadala sa kulungan ng mga aso. Para makaiwas dito, kailangan niyang may mag-ampon sa kanya. Ayon kay Norm, ang pinakamadaling paraan para mampon ay ang magpakita sa harap ng mga sasakyan, na parang muntik ng masagasaan. Madalas daw maaawa ang mga tao sa mga ganitong eksena. Nagdesisyon si Trouble na isugal ang buhay niya at halos masagasaan ng maraming beses. Sa huli, dumating si Zoe sakay ng motorsiklo at nakilala si Trouble bilang asong nagnakaw ng pizza niya. Naawa siya sa hayop at nagpasya siyang pansamantalang iuwi ito habang naghahanap ng tirahan. Pagdating sa bahay, itinago ni Zoe si Trouble sa loob ng thermos bag bago siya mahuli ng may-ari ng gusali. Bukod sa hindi siya nakakabayad ng renta, bawal ang mga hayop doon. Binalaan siya ng may-ari na kung hindi siya makakabayad bago matapos ang linggo, mapapaalis siya. Pagpasok sa bahay, naghahanap si Zoe ng tira-tirang pagkain para pakainin ang aso. Gutom si Trouble pero ayaw niyang kainin ang hindi masarap na pansit na inihain sa kanya. Sa halip, kiniskis niya ang puwit niya sa carpet gaya ng itinuro ng mga kaibigan niya sa parke. Nagalit si Zoe at pinalayas siya kasama ng pansit. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Rousey at kinain lahat ng pagkain. Napagtanto niya na si Trouble ay iniligtas ng pizza delivery girl at nag-alok ng kasunduan, kung tutulungan siya ni Trouble na makakuha ng pizza, tutulungan naman siya ni Rousey na mabuhay sa kalsada. Ngunit ayaw ni Trouble dahil naniniwala siyang mabuting tao si Zoe at babalikan siya nito. Umalis si Rousey at lumitaw ang mga pas-anggala mula sa basurahan. Natakot si Trouble at tumahol, kaya pinapasok siya muli ni Zoe para hindi sila mapalayas. Kinagabihan, sinamahan ni Trouble si Zoe habang gumagawa ito ng musika. Binigyan pa siya ng ilang hiwa ng pizza. Matagal nang nag-iisa si Zoe, pero ngayon ay may kasama na siya. Pagkatapos ng ilang litrato, gumawa si Zoe ng kwelyo mula sa mga laso at isinabot sa leeg ni Trouble, hindi na siya itinuturing na galang aso. Kinabukasan, dinala siya ni Zoe sa parke at nagpasalamat si Trouble sa mga kaibigan niya sa pagtulong na makahanap ng tahanan. Dumating ang mga squirrel upang hulihin si Trouble. Nang makita ni Norm na nanganganib ang kaibigan niya, tumulong silang kunin muli ang lumang kwelyo nito. Habang nagtatalo ang mga hayop kung sino ang dapat magkaroon nito, dumating si Thurman at nakilala si Trouble mula sa litrato. Sinubukan niyang hulihin ito at inilagay sa bag. Habang hinahabol ng mga kaibigan si Thurman, nalaman nila na hindi pala si Trouble ang nahuli kundi isang squirrel. Humingi si Thurman ng tulong sa mga squirrel kapalit ng libu-libong mani upang mahuli si Trouble. Habang nasa trabaho si Zoe, naiwan si Trouble sa bahay.
Sinamantala ito ng mga squirrel at nilusob ang apartment. Sinira nila ang lahat at ikinulong si Trouble sa aparador. Pag-uwi ni Zoe, laking gulat niya sa kaguluhan at pagkasira ng gitara niya, hindi na siya makakasali sa kompetisyon. Narinig niya ang ingay mula sa aparador at pinalaya si Trouble. Dumating ang may-ari ng gusali at pinalaya si Zoe. Dahil sa gulong nadulat niya, nagpa siya si Trouble na umalis, pero dinampot siya ng may-ari at dinala sa kulungan ng mga aso. Doon, nakita niya si Rousey na matagal nang nakulong. Ayon kay Rousey, matagal na niyang alam na mangyayari ito, dahil hindi dapat pagkatiwalaan ng tao. Noon daw, iniligtas niya ang anak ng amo niya mula sa pagkakasagasaan, pero siya pa ang sinisi at itinapon sa kulungan. Pagkalipas ng ilang oras, bumukas ang pinto ng kulungan at inakala ni Trouble na si Zoe na ang dumating. Ngunit si Thurman pala, kinuha niya ang kwelyo ni Trouble at isinama siya. Nag-aalala si Rousey, pero dumating si Zoe at nalungkot sa pagkawala ng aso. Nagpa siya si Rousey na tulungan siya at gumawa ng plano para makatakas. Samantala sa mansyon, inabot ni Thurman si Trouble kay Claire at humingi ng bayad, pero tinanggihan siya nito. Nagalit si Thurman, isang malaking pagkakamali ni Claire. Sa kulungan, may dumating na matandang babae at doon sinamantala ni Rousey ang pagkakataong makatakas. Nang magsimulang tumahol si Rousey, sumunod ang ibang aso at nagkagulo. Nadiin ng babae ang pinjutan na nagpakawala sa lahat ng aso. Dinala ni Rousey ang tali ni Trouble sa parke kung saan naglalagay ng poster si Zoe. Tumulong ang mga aso para hanapin si Trouble. Nang makuha na ang mensahe, sinundan ni Zoe si Rousey. Sa mansyon, dumating si Mr. McBain para siguraduhing ayos lang si Trouble kina Claire. Sinabi ni Claire na naging maayos ang lahat. Nang tila walang problema, nagsimula na siyang pumirma ng papeles. Ngunit dumating si Zoe at ipinakita kay James ang poster nila ni Trouble. Pinapasok siya ng butler. Habang nag-uusap, dumating si Thurman at inamin na siya ang inupahan upang hanapin si Trouble. Narinig ito ng abogado at sinabi na mawawalang bisa ang kontrata, dahil hindi nagampanan ni Claire ang responsibilidad na alagaan ang pinakamahalagang alaga ng kanilang tiyahin. Dumating ang mga squirrel para kuhanin si Trouble, pero dumating din ang mga dating aso sa kulungan upang tumulong. Nagsimula ang labanan ng mga hayop. Umalis si James, at dumating si Rousey para iligtas si Trouble, na muntik nang mapugutan ng ulo ng bentilador. Naayos ni Trouble ang gulo at binalik ang kwelyo sa kanya. Labis siyang natuwa sa sakripisyong ginawa ni Rousey. Sinabi ni Rousey na ang lugar ni Trouble ay sa tabi ni Zoe, dahil tunay siyang minahal nito at hinanap kahit saan. Nagpasalamat si Trouble kay Rousey sa pagpapaalala kung sino siya. Matagal nang galit si Rousey sa mga tao at nakalimutan na niya kung paano ang magmahal at mahalin. Bago umalis, tinanong ni Mr. McBain kung sino ang pipiliin ni Trouble na tagapag-alaga. Tinawag siya ni Claire, Norbert, at Thurman, pero tumakbo siya papunta kay Zoe. Sinabi ng abogado na ito ang gusto ni Ms. Van der Hoos, na mapunta si Trouble sa taong tunay na nagmamahal sa kanya. Pumirma si Zoe at opisyal nang sa kanya si Trouble, kasama ng buong kayamanan ng yumaong may-ari. Gamit ang pera, nagtayo si Zoe ng Van der Hoos Dog Park, kung saan naglagay siya ng estatwa bilang parangal kay Sarah at sa aso nito. Sa pagbubukas ng parke, tumugtog si Zoe ng sarili niyang kanta at nahuli ang pansin ng isang music producer na naroon kasama ang aso niya. Habang masaya ang mga aso sa bagong parke, si Rousey ay nasa tabi ni James, ang bago niyang amo. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.